The man of God, the end time, prophet of our loving God, our beloved Holy Evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Assistant Pastor Lina Kumal Almeida. I also greet the whole family of our beloved Christ in the Lord, our beloved children, children-in-law, grandchildren and great-grandchildren, to my beloved co-prayer warriors, co-preachers, co-workers, sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran, magandang gabi na po minamahal, and have a victorious 24th Talipaw Suro Peace Mission Anniversary sa lahat. Palakpakan natin muli ang ating mahal na Panginoon. Bago ko po minamahal isa-isa kung paano nag-umpisa ang ministeryong ito, banggitin ko muna minamahal ang Mission. bunga ng misyon ng mahal na pastor. Sa dako po ng Cagayan Valley, nag-organize po ang gobyerno, ang Armed Forces of the Philippines, ng local peace engagement under National Task Force to end local communist armed conflict. Yan po ay whole of the nation approach. Iba't ibang sangay ng gobyerno, minamahal. Iba't ibang departamento. At mayroon pong religious sector kasama doon. Sabi po ng sundalo, sa lahat na religious groups na pakarami, isa lang ang kukunin nila, representing the religious sector, para kumbinsihin ang lahat na makalaban ng gobyerno na magbalik loob at tumulong sa gobyerno. At binanggit po minamahal ng isa pong spokesman ng Philippine Army, si Captain Mark Boris, sa kanila pong pagsaliksik. Isa lang ang kanilang kinuha dahil isa lang talagang pwedeng isama. At ang napili nila minamahal ay ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise the Lord. Dahil sabi nila, sila lang ang kanilang pastor pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf during the hostage crisis. Proven and tested na sila kung patungkol sa peace negotiation. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So tayo po ang napili na nagrepresent sa religious sector para kumbinsihin ang lumalaban sa gobyerno para magbagong buhay. Sa kasalukuyan, ginagawa na po yung libro ng Marag Valley. Dahil ang Marag Valley pala, dyan po nag-umpisa ang National First Battalion ng New People's Army bago sila nag-spread out throughout the Philippines. Ang ginamit ng mga NPA para i-organize ang mga tao sa Marag Valley ay Biblia para lumaban sa gobyerno. Ngayon, natuklasan nila na Biblia din ang ginamit para sila ay magbalik loob sa gobyerno through the Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah. Katunayan, bukas po minamahal, tayo po ay inibitahan as a guest speaker sa 52nd anniversary ng Do or Die Battalion, 17th Infantry Battalion ng Philippine Army. Nandun po yung mga generals, governors at iba pang mga sektor minamahal. So yan po ay bunga ng panalangin, pag-aayuno, pagtangis, walang humpay na panalangin ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Naalala ko minamahal, nung kasagsagan ng hostage crisis, unang-una po doon ay pari, kinidnap sa Basilan, kasama ang mga guro at mga estudyante. Pumasok na po yung mga kilalang mga politician, journalist, artista. Wala po silang nagawa. Bigla pong tumawag ang mahal na pastor sa akin. Ako po I was assigned during the time in Cagayan de Oro City. Biglang tumawag si mahal na pastor through telephone. Brother Danny, gumawa ka ng paraan na makausap ko ang chairman ng Basilan Hostage Crisis Committee. Dahil inudyokan ako ng mahal na Panginoon na papasokin natin ang kampo ng Abu Sayyaf para maligtas ang buhay ng pare at lahat ng makasamang hostages. So sa madali sabi, minamahal, nakausap ko yung station manager ng Bumbu Radio Cagayan de Oro at na-interview ang mahal na pastor nationwide. Nakausap
yung Basilan, chairman ng Basilan Crisis Committee, at sabi niya, Evangelist Almeida, hindi na kailangan. May Diyos din kami. At ang problemang ito ay nakarating na sa Vatican at nanalangin ang buong kongregasyon ng Roman Catholic Church para maligtas ang aming mga kasamahan, ang pare, sa kamay ng mga Abu Sayyaf. Sa madali sabi, tinagihan ng offer ng ating mga pastor. At nalungkot po ng ating mga pastor nung nabalitaan na after mga ilang araw, napugutan ng ulo yung pari, tinanggalan pa ng kuko. At yung mga remaining hostages, dinala sa sulo. Tumawag mga pastor sa akin. Sabi niya, papayag ang gobyerno o hindi, dahil nabalitaan, mayroon na namang pumasok na 21 sipadan hostages gikan sa sipadan Sabah, Malaysia. Iba't ibang lahi po yon. Papayag ang gobyerno o hindi, Brother Danny, papasok tayo sa kampo ng Abu Sayyaf. Mag-ayuno ka ng 10 araw. Tuloy-tuloy ang pag-ayuno ko dito. Sabi ko, opo, mala pastor. Pagka 7 days, tumawag siya uli, may namalilang days na ang fasting mo. Sabi ko, 7 days, mala pastor. Sapat na yan. Ako na ang manalangin para sa'yo. Mauna ka doon. Mayroon kang mga kasamahan galing ng Surigao, at kung mayroong mga longer fasting dyan sa Cagayan de Oro, dalhin mo rin. Mauna ka doon. At ang mission mo doon, as a spokesman, ikaw ang maghanap ng Abu Sayyaf, na siya talaga ang magdala sa atin sa kampo ni Robot. Sabi ko po, mga pastor, diretso. Sunod ako, minamahal. Sabi ko sa beloved wife ko na bago lang nanganak, pupunta ako ng Sulo. Maghanda ka ng mga gamit. Pagdating ng madaling araw, tiningnan ko, wala po siyang hinanda kahit isang damit, minamahal. Sabi ko sa kanya, kung ikaw man at ang dalawa nating anak ang maging hadlang para hindi ko masunod ang utos ng propeta ng Diyos, mabuti pa wala akong asawa at mga anak. Ako na mismo ang nag-prepare ng aking damit. Sakay ako ng bus, iniwanan ko siya. Pagdating ko sa Zamboanga, sakay kami ng barko. Nagkataon na ang kapitan ng barko ay kapatiran pala. Sabi niya, Brad, saan ka pupunta? Sa Sulo. Papasok ang mga pastor sa kampo ng Abu Sayyaf. Sabi, bago lang ako na naginip, Brad. Sa panaginip ko, narinig ko ang tinig ng ating mga pastor. Nangangaral siya sa kampo ng Abu Sayyaf doon sa bundok ng Sulo. Confirmation na po yun. Pagdating namin sa Sulo, naghanap kami ng mga hotel, wala. Sarado lahat. Full na punong-puno ang mga hotel. Tawag ako kay Mala Pastor. Sabi ko, Mala Pastor, nandito na ako sa Sulo. Sa Hulo. Maghanap pa ng Abu Sayyaf yan. Opo, Mala Pastor. Malakas yung boses ko. Pag bitaw ko sa telephone, sabi nung nasa likod ko, kasi isa lang po yung telephone po yun, PLDT. Pag bitaw ko sa telephone, sabi po naman nasa likod ko, ano yung sinabi mo maghanap ka ng Abu Sayyaf? Ako, Abu Sayyaf. Halos lahat sila nagpakilalang Abu Sayyaf. Maya-maya, minamahal, pumunta kami sa Peacekeepers Inn sa loob ng kampo ng pulis. Mayroon pong hotel doon. Parang nagbakasakali lang kami na baka may hotel doon, may bakante doon. Sabi niya, Brad, may nag-preserve dito. Naka long sleeve din, puti ang damit. Kasama niyo yun? Sabi ko, wala, kami ang una dito. Bakit may nag-preserve dito? Dahil pupunta daw ang inyong mahal na pastor. Ibig sabihin, bago kami dumating doon, mahal, mayroon na palang nauna sa amin. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ng mahal na pastor ng kininto ko, mga anghel yun. Man, praise the Lord, hallelujah. So, nandun kami. May pumunta sa akin, radio manager ng radyo ng bayan, Hulo. Sabi niya, nabalitaan ko ang inyong mahal na pastor papasok sa Kapura. Opo. Wag. Sabi niya, hindi na po mapipigilan ang aming mahal na pastor. Sige, ako na lang. Kasi si Robot, close friend ko yan. Dahil dati nagtatrabaho sa gobernador yan, kay gobernador. Ako, kamag-anak ko ni Governor Abdul Sakurtan, si Sini Masontan. So nagtiwala ko. Tumawag ako kay Malapastor, mayroon ko na kontak. Abu Sayyaf, hindi po Malapastor, manager po ng radyo ng bayan. Pero kaibigan po ni Robot. Sabi ni Malapastor, bukas na bukas, nandiyan ako. Totoo nga, minimal kinabukasan, nandiyan na ang Malapastor.
July Amen. 1. Hallelujah. That was Saturday. Ang usapan namin kay Sinimasong, babalik siya ng Lunes. Pagdating doon, sabi niya, puri tayo. Akit na tayo ngayon, Brother Dan. Sige mga pastor, yung kakontak ko, walang cellphone dito. Babalik sa Lunes. Sabi niya, within 30 minutes, pag hindi siya pupunta dito, hindi kalooban ng Diyos ang ating misyon. Puri kami. Maya-maya may kumatok, mga 15 minutes pa lang, may kumatok. Pagbukas ko, sabi ko, nagulat ako si Sinimasong yung nandun, kumatok. Bakit po bumunta kayo? Sabi niya, napag-isipan lang kita. Na pumasok lang sa isip na dalawin kita. Bakit maraming tao sa loob? Sabi ko, nandiyan na po aming mahal na pastor. Sabi mo, sa Lunes pa. Hindi, nandito na po. Pumasok. Tinanong ang mahal na pastor, matuloy ba ang mission nyo? Nagsabi na siya ng mga negatibong sinasabi niya. Sabi ng pastor, tuloy. Sabi ni Sinimasong, tatawagin ko ang mission nyo. Mission impossible. Hindi na kayo makakalabas na buhay. Minamahal, ganun din ang sinabi ni General Tolentino sa amin, ni Governor Abdur Sacortan at yung Provincial Director ng Philippine National Police. Ang pupuntahan yung lugar, impyerno. Ang mga tao doon, mga demonyo. Kami mismo Muslim, sabi ni Governor Abdur Sacortan, hindi pa kami nakakapasok diyan dahil talagang masama ang mga tao diyan. Sabi ko sa kanila, yan ang pinupuntahan ng mga pastor, yung mga masasamang tao. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabihin nyo ninyo, okay na. Eh hindi po kami pwedeng magsinungaling. Sabi ni General Tolentino, go at your own risk. Bahala na kayo. Mayroon naman tayong freedom of religion. Kaya lang, pinasirado na nila yung mga checkpoint. Pagdating namin sa checkpoint, ang haba-haba ng checkpoint, minamahal, hindi kami makausad-usad. Sabi ni Mahal Pastor, ano yan, Brother Dan? Battalion, Mahal Pastor, Philippine Army. Checkpoint yan. Baka natunugan tayo. Hindi ko po alam, Mahal Pastor, pero checkpoint, pinapababa lahat ng mga pasahero. Sabi ni Mahal Pastor, pag tayo na ang tatapat, hindi sila makakilos. Walang makakahadlang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kalooban ng Diyos to, sabi ng Mahal Pastor, doon sa loob ng Tamaraw FX. Totoo nga, nung tumapat yung sasakyan namin, walang nagbukas sa pintuan, nakatunganga yung mga sundalo. Amen. Hallelujah. Mayroong tumakbo galing sa brigade. Ano yan? Bakit? Nahinto. Patuloyin. Pag sabi patuloyin, nagsinyas yung sundalo patuloyin. Tuloy yung sinakyan namin, pati yung jeep na puno ng bigas na doon ng mga pre-warriors na iba. Paglampas ng dalawang sasakyan, yung Tamaraw FX at saka yung jeep, pinahinto uli. Checkpoint uli. Sabi ko, totoo ang Amen. sinabi Praise the Lord. Hallelujah. totoo sinabi ng mga pastor. Pagdating namin sa unahan, checkpoint uli. Ano naman yan, Brother Dan? Sabi ko, mga pastor, pinasok po namin itong Talipaw bago po kayo dumating. Abu Sayyaf na po yan, mga pastor. Iminilip, imailip, Abu Sayyaf hanggang mapunta natin Talipaw. Mayroon po tayong dadaanan ng mga 5 checkpoint. Kasi pinasok po namin yan. Sabi ko kasi, pasukin muna natin yung Talipaw bago pagdating ng mga pastor. Pinasok namin, 3 kami pre-warrior, pinasok namin hanggang Talipaw. Pagbalik namin, sabi nung driver, hindi tayo babalik. Mahustis kayo. Daan tayo sa Patikol. Doon si Abu Sabaya. Naflatan pa kami ng gulong. Dinadaanan kami ng mga Abu Sayyaf. Nag-praise the Lord pa kami. Praise the Lord, praise the Lord. Sabi naman yung mga Abu Sayyaf, Allahu Akbar. Hindi kami ginalaw. Ibig sabihin, minamahal, kung hindi kalooban ng Diyos, kami nauna doon 3, mahustis kami. Pero plano ng mahal na Pinoy lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nung pumasok na kami, nung pinara ni Robot, pagpasok ni Robot, welcome to the kingdom of Allah. Ako si Commander Robot. Welcome, Father Almeida. Sabi ko, Pastor Almeida, you are free to preach the gospel in our camp. Amen. Sabi ko, praise the Lord, praise the Lord. Tandaanan namin yung iba't ibang mga checkpoint. Kinakawayan lang ni Robot. Diretso na kami. Pagdating doon sa barangay na nandoon yung mga hostages, nilipat kami doon sa truck na kargahan ng kopras.
Nakatayo po ang malapastor, hinawakan namin dahil hinang-hina galing sa fasting. Walang hawakan yun, kargahan po ng kooperasyon. Pag hindi na nakausad, baba kami. Sabi ni Robot, bakit mahina ang inyong pastor? Katatapos lang po niya ng 40 days. Ay, kawawa naman, pwede ba i-karga ko siya sa likod para hindi siya mahirapan kasi puti? Sabi ko, mga demonyo daw yung mga busaya. Bakit? Ang bait-bait naman nila na ikarga ng mga pastor. Hallelujah. Pagdating namin doon sa kubo, nandoon na yung mga bata. Yung mga bata, yung talagang hindi mo makontrol. Kaya hindi marunong magtagalog, ituro lang yung sapatos mo o damit mo, tapos magsinyas ng ganyan. Akin na yan, ganyan. Akin na yung relo mo, ganyan. Pag hindi mo ibigay, ganyan. Sabi ko, total, relo lang eh. Pati na yung barong ko. Tiningnan niya, mayroon akong sapaw, yung damit mo, dalawang damit mo, alisin mo yan. Akin na yan. Sabi ko, hindi po pwede. Hindi ko talaga binigay. Kahit mamatay na, hindi ko binigay. Tapos nung nandun kami, preach na. Sabi lang ng pastor, kanta tayo. Kanta si Hermie. Nung nag-solemn na, biglang sabi ng isang commander, isang Abu Sayyaf, teka mo na! Pwede mag-request? Sabi ni mo, Hermie, nagigitara siya, anong request mo? Power of Love. Kumanta si Hermie. Lord, I come to you. Tapos nung chorus na, nabanggit yung Power of Love. Iba yan, pero sige, tuloy, maganda. Sabi ko, tuloy. Praise the Ito Lord. na ngayon. Hallelujah. Nung nag-preach ng mahal na pastor, sabi niya, Baldan, nakabili ka ba ng megaphone? Sabi ko, po, mahal pastor, bigay mo sa akin. Ang binabantayan ko, ano kayang preaching ng mahal pastor, no? Nandun, nakatutok sa amin yung mga armalet, yung mga busay, ang dami nila, mga more than 100 sila, nakaikot. Ano kaya, mag-usap kayo mahal pastor, magmamakawa kaya? Nung hawak niya yung megaphone, be present in this name, Demos Kasaot, tapos nalangay siya. Talagang nung nag-preach siya, pag hindi kayo maglingkod sa Diyos, imperno kayo. Matthew 16:16, ang sumang patay pagbatisman, maligtas. Tapos isa 50%, yung mga palaw ninyo mga parilyo, wala yan. Walang baril na ginawa na ito, magtataupay sa mga anak ng Diyos, talaga namang gusto parang nanggalaiti na sila, nagbarilin kami, wala talaga sila magawa, tuloy-tuloy yung mga pastor hanggang pinatanggap sila. Pinatanggap sila, pagkatapos yung pinatanggap, lapit si Robot sa akin, Danny Boy, yung sabi niyo pastor na $3,500, mayroon ba? Sabi ko, mahal pastor, dala mo yung $3,500 sa bulsa, pinakita sa akin. Nandiyan, dala sa bulsa. Ay, huwag mo ibigay, magpatayan kami dito, sabi ni Robot. Punta tayo sa puno ng kahoy. Punta kami sa puno ng kahoy. Binigay niyo malang pastor. Sabi niya, pastor, ipag-pray mo po to dahil ito po'y gagastusin din namin pagkain ng mga hostages dahil hindi sila kumakain ng mga lokal ng mga pagkain. Puro importe dahil nag-request. Pinag-pray ng malang pastor. Akala nila ipag-pray ng malang pastor yung pera. Pinato ng malang pastor yung kanyang kamay sa isang sa kay Robot. Isa naman kay susukan silang dalawa kasi yung commander doon. Demos Kasaot, Jesus, be present. Pinatanggap pa niya minuhan pagkatapos. Sabi ni Sili Masong, gumano sa akin, bakit naglihas-lihas sa pastor nyo? Magagalit yan at saka papatayin kayo dito. Umalis siya. Sumibat si Sili Masong, natakot. Ito na, pagdating na namin sa kubo, tulog na kayo. Sabi ni Mal Pastor, walang matulog, magpuri tayo. Amen. Hallelujah. Walang matulog, puri kami. Hanggang alas 12 ng hating gabi kami magpuri. Pagka alas 10, nag-aalit na. Ginano na yung aming noon ng mga armalite. Higa na kayo! Higa na kayo! Tapos higa kami. Pinaplaslightan yung aming mga mata. Pag gumagalaw pa ito, gising pa to, gumagalaw pa ang mata. Ako yung tinutukoy, dahil ako yung pinaplaslightan nun eh. Siyempre, yung flashlight, talagang gumagana yung mata ko. Tapos, tulog na kayo, dadanak ang dugo bukas. Paggising namin kinabukasan, nangawala yung aming mga Bible, pati mga bag namin. Pero, ang kanyang mahal na pastor, kompleto, minamahal. Hindi ginalaw yung kanyang bag, nandoon yung kanyang Bible, at ang nakatawa pa minamahal nung gabi na yon, nandiyan si mahal pastor sa gitna. Hindi ko alam, ngayon ko nalaman na ginagawa din pala na kaming mga kasamahan. Basta ako, sabi ko, mahal Panginoon, pag makahawak lang ko sa damit ng mahal pastor,
Pagtulog ko, safe na ako. Basta himawak lang ko sa damit ng mga pastor, natulog na ako. Ganon din pala ang ginagawa ng aking mga kasamahan. Ginahawakan din ang damit ng mga pastor para makatulog, minamahal. So, iningatan kami. Pagka July 3, kasi pagka July 2, sabi ni mga pastor, walang ibang magsalita, si Brother Danny lang as a spokesman. Lahat na lumalapit doon, ako ang kinakausap. Sabi nila bukas, schedule na kayong pupugutan ng ulo. Lahat pugot ulo, pugot ulo, pugot ulo ang sinasabi. Paglapit ko kay Malang Pastor, sabi ng Malang Pastor, Brother Dan, anong sinasabi? Hindi ko sinabi. Malang Pastor, masama po. Ano nga? Masama po, Malang Pastor. Alam ko na, sabi ng Malang Pastor. Huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot. Mamatay mabuhay para kay Kristo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tinanong kami, ilang percent ang panampalataya nyo? 100% po. Ikaw, 100% po, Malang Pastor. Ikaw, Brother Dan, 100% po, Malang Pastor. Sinungaling, sabi ng Pastor. Nagulat ako. Pag 99% ang panampalataya mo, maiwan ka dito at mapugutan ka ng ulo. Inulit, ilang percent ang panampalataya mo? 100% po, Malang Pastor. Ang ibig mong sabihin, kung pupugutan ka ng ulo at maiwan ka dito, handa ka na. Kung ipahintulot ng Malpay na mamatay tayo lahat dito, mapugutan ng ulo, handa na kayo lahat. Sumagot po kami naka-smile, opo, Malang Pastor. Sabi ng Malang Pastor, yan ang 100% na Amen. Praise the Lord. Hallelujah. hindi natatakot mamatay. Pero, sabi ng Malang Pastor, makalabas tayo lahat buhay. And hallelujah. Praise the Lord. Ayun, pagka July 3 na, nagbitay na sila ng gumamila. Natuwa ako dahil gumamila, tatlong gumamila. Sabi ng nagbitay, I love you. Kaya lang ang dulo, kutsilyo na mahaba. Pero ito ang pupugot sa ulo niyo. Sabi ko, ay, ito na talaga. Wala na. Maya-maya, minamahal, may dumating na komander. Ibang komander, nagpaputok. Prrrr! Nasaan si Pastor Almeida? Siya pupusok. Tutudasin na kita. Hindi ko na aantayin yung mga kasama ko. Pinarap ni Malang Pastor, plastic yan! Shoot me now! Shoot me now! Pinaputok sa itaas, hindi putok plastic, Pastor Almeida. Prrrr! At pumutok. Pagbaba, kinalapit ilang beses, wala po ni isang bala. Praise the Lord. Hallelujah. Sa galit niya, kinuha yung 45, nakasokbit sa kanyang paa. Ito, made in USA, bago ko lang bili. Hindi pumapalya. Pak, pak, pak. Tatudasin na kita. The-rebuke din ng Malang Pastor. Kinalapit ng ilang beses, ni isang bala, wala din pumapalya. Hallelujah. Praise the Sabi niya, Lord. Hallelujah. atras niyo! May mga agimat ang mga taong ito. May mga anting-anting. At bawat isa sa kanila, champion sa karate yan. Paghawakan nyo yan, papatay muna sila ng 10 sa atin bago natin sila mapatay. Natakot ang mga busayan. Maya-maya dumating si robot. Hindi matuloy ang bitay. Ang matuloy ito. Huwag silang pakainin at painumin ng tubig 3 araw at ilibing na natin sila. Palawalan ng problema. Kasi sabi nila magpasting sila. So kung papatayin natin sila, magalit sa atin ng gobyerno. So kailangan papastingin natin sila ng 3 araw, walang tubig, walang kain, para hindi magalit ang gobyerno dahil namatay sila sa fasting. Pasting na kami ng 2 days dahil July 1, July 2, hindi wala ng tubig at pagkain. 3 days, 5 days. Pagka 5 days, buhay pa rin. Dinagdagan ng 2 days, naging 7 days. Hindi na makapaniwala si robot, bumalik. Malayo pa, sumigaw na, Hallelujah! Buhay pa ba kayo? Tumayo kami lahat, buhay pa kami. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi niya kay Malang Pastor, naniniwala na ako, kayo ay tunay na lingkod ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Padala kayo ni Allah para magkaroon ng kapayapaan at pagmamahalan ng Kristiyano at Muslim. And hallelujah. So hindi natuloy. Dinala kami doon sa hostage, yung si Padan, nag-preach ang mahal na pastor.
mayroon po doong may sakit. Every time na makarinig ng putok, nanginginig, nilihas si Mal Pastor, kinabukasan, nakalabas. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang tuloy-tuloy yung paglabas. So yung first 7 days, yun talagang between life and death ang aming karanasan doon, minamahal. At yung panahon ng bombing, hindi ko na naranasan yon dahil akyat panahon ako minamahal. Ako yung nagdala kay Asarok. Harap sila ni Asarok. Dinala ko yung anak ni President Gaddafi para magharap sila. Tapos nung pagdala ko sa President anak ni Gaddafi, nung naglakad kami hating gabi, di wala nang gasolina yung aming sinakyan. Minamahal, sabi nung mga Abu Sayyaf, nung nakadaan kami ng kubo, Danny Boy, hindi mo ba akyatin ng kubo kung sino nakahiga dyan? Sabi ko, sino ba? Akyatin mo na. Pag akyat ko, sila pala Mal Pastor, magkakasama kong pre-warrior. Sabi lang, Brad Danny, nandito ka? Opo, kasama ko yung anak ng presidente ng Libya. Siya po yung nandito. Nung nakita po ng kalagayan ng ating Mal Pastor ng presidente, anak ng presidente ng Libya, lumuhod po yun. Malaking tao po yun, minamahal. Nagbow siya. How could our country pay your sacrifices for us Muslims? Grabing pagbaw niya, grabing paggalang niya sa Mahal na Pastor, minamahal. Napaiyak po ang Mahal na Pastor kasi alam nung anak ng presidente ng Libya na nag-ayuno ang Mahal na Pastor. So lahat na yan minamahal, pag malaman ng bawat tao, si Mahal na Pastor lang po nakagawa niyan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yung mga taong papatay na, nag-ayuno siya para magbago ang buhay. Amen. Praise God. Glory to God. Yung mga taong dapat na makulong, nag-ayuno siya para magbago ang kanilang mga buhay. Yung mga taong mamatay na, may taling na, nag-ayuno siya para gagaling ang kanilang mga karamdaman. Right. Hallelujah. Happy 24th Victorious Talipo Peace Missionary Visayas sa lahat. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat sa ating mahal na Panginoong Isus. Amen.